Naging mapayapa ang paghahanda ni Wembanyama sa kanyang training sa Shaolin Temple sa China at inamin niya mismo na ito'y kanyang ginawa para mapagdaanan niya ang mga bagay na hindi naman siya sanay na gawin. Ito rin po ay nakakatulong sa kanyang mentalidad para maibsan yung stress sa kanyang katawan, mga idol, na siguradong nag-contribute sa kanyang blood clot sa kanyang balikat. Pero kinakailangan ni Wembanyama na kumain ng karne para lang manatili ang kanyang timbang. Hindi pa pwede na pumayat siya dahil ang mga monghe o monk ay kilala sa kanilang magandang diet na sigurado namang magpapapayat pa para kay Wembanyama. Siyempre, taliwas po yan sa kanyang gustong makuha sa NBA na magpalaki ng katawan. Kaya nagkaroon po ito ng konsiderasyon na pwede siyang kumain ng karne para mapanatili lamang ang kanyang timbang. Ayon ba mismo kay Wembanyama, ito raw ho'y nakakatulong sa kanyang mentalidad at sa kanyang espiritual, pati rin po sa kanyang pisikal na aspeto. Marami naman sa ngayon ang naniniwala na itong si Alex Len ay nagsisisi na sa kanyang ginawang desisyon sa kanyang pagtanggi noon sa Indiana Pacers dahil mas pinili niya ang Lakers na samahan. Sa ngayon nga ho mga idol ay hindi nga ho talaga nabibigyan ng solidong minuto itong si Alex Len pagkatapos na hindi naman niya binigyan ng magandang kontribusyon ang Los Angeles Lakers. Mahina siya sa depensa, mababa ang scoring capabilities mga idol at maski man nga sa rebounding ay nahihirapan siya. Siya nag-i-struggle, siya'y ibinangko at hindi na ipinabalik. Kung pinili niya ang Indiana Pacers, malay natin, umiba ang istorya ng kanyang career at meron pa siyang malaking tsansang manalo ng kampyonato doon. Naging tama lang naman ang desisyon nitong si Alex Len para sa kanya. Intindihin po natin na mas matimbang naman para sa kanya ang Los Angeles Lakers dahil sa tipo ng mga roster nito. Kaya para kay Alex Len ay parang tama lang din ang kanyang ginawa. Subalit hindi nga umaayon sa kanyang ekspektasyon ang naging resulta. Sa ngayon ang kanyang team na tinanggihan ay nasa finals at mayroong malaking tsansang masungkit ang kampyonato. Pacers laban OKC Thunder, pwede kang tumalpak dito. Ang link ay nasa comment section. Napakasimple lang, pumili ka lang dyan kung sino ang tatalpakan mo. Kapag panalo ka, automatic paldo, cash out na. Ang link ay nasa comment section lang po. Gamitin ang promo code. Naging malinaw na sa ngayon kung bakit lumalabas ang pangalan ni Coby White para sa Golden State Warriors. Kabilang kasi siya sa mga posibleng ipadala ng Chicago Bulls para kay Kuminga sa isang posibleng signing trade. Hindi rin po may sasantabi at isinasarado ang posibilidad na baka isama pa si Nikola Vucevic kay Coby White papuntang Golden State Warriors. Itong si Coby White ay isang point guard / shooting guard. Sa Golden State Warriors, marami ng point guard doon. Primarily si Stephen Curry, sumunod sa Spot Spencer at si Gary Payton. Kabilang yon sa mga point guard na masasagasaan ni Coby White kung sakaling matutuloy ang pagditrade ng Chicago Bulls at ng Golden State Warriors. Hindi ito magkakaroon ng epekto para kay Brandon Podziemski dahil shooting guard naman ang kanyang inilalaro. Bilang point guard sa Golden State Warriors ay pwedeng mabigyan ng solidong minuto rito at pahinga ni Coby White si Stephen Curry habang ito'y nagpapahinga sa bangko. Ang malaking katanungan lamang sa ngayon kung ito'y matutuloy ay kung mag-fit in ba itong si Coby White sa Golden State Warriors. Ikaw, ano ang komento mo? I-comment lang yan sa comment section.